Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan po natin, itong si Chis Escudero, hindi natin alam kung ito ba nangaasar or talagang kumbaga, parang kaplastikan yung kanyang mga komento tungkol sa nangyaring bangayan, yung kumbaga yung naging bakbakan po ni VP Sara at sa mga miyembro po ng budget na kumikilatis sa kanyang budget deliberation po ng OBP. So, hindi raw isang kaibigan yung kumbaga parang napansin ni Chis Escudero na hindi raw kaibigan ng turing ng House of Representative kay VP Sara. So, yan po yung pag-uusapan natin. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong pahayag ni Senator Chis Escudero na ano ba sa tingin ninyo? Na ito ba nangaasar lang o kaplastikan lang yung sinasabi niyang itong statement niya na o yung napunan niya tama ba doon sa sinasabi niya. So, panoorin po natin itong balitang to. Hindi isang kaibigan. Ganyan inilarawan ni Senate President Chis Escudero ang relasyon daw ngayon ni Vice President Sara Duterte sa mga mambabatas matapos magkainitan kahapon sa pagdinig tungkol sa budget ng OVP. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Pinag-usapan ng mainit na sagutan sa Kamara kahapon tungkol sa hinihinging mahigit 2 bilyong pisong budget ng Office of the Vice President. VP Sara Duterte versus ACT Teachers Representative Franz Castro na nagungkat sa usapin ng confidential funds. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, ganun talaga ang buhay, ma'am. VP Sara versus Kabataan Party List Representative Raul Manuel tungkol naman sa self-authored children's book ng bise na Isang Kaibigan. Dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam leave Chair, it to the House of Representatives to decide the proposal as presented. The name of the auditor of the children's book. The name of the editor of the book is Raul Manuel. It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. Yan ba yung hindi kaibigan? Gino-joke pa ni VP Sara. Kasi tinatanong dito ni Raul Manuel kung sino daw yung author ng libro. So, para mabawasan lang yung tension. So, nagbiro rito si VP Sara. Dahil nga makulit itong si Raul Manuel kung sino yung gusto niyo malaman sino yung author ng libro. So, sinagot dito ni VP Sara kung sino ba yung author ng libro niya. So, si Raul Manuel daw para yung medyo napangiti yung mga tao diyan sa Kongreso. So nabawasan yung tension. So pwede mo masabihin na hindi kaibigan ng turing niya rito? Maybe kasi nga alam naman natin itong dalawang naunang binanggit may connection daw di umano. Para hindi tayo mano diyan Di umano daw may connection sa mga NPA. So, alam naman natin, si VP Sara isa yan sa mga lumalaban sa NPA, pati yung kanyang tatay. So, naging co-chairperson po si VP Sara ng NTF-ELCAC na itinayo ni Pangulong Duterte nung kanyang administrasyon. So, siyempre, dahil yung dalawang naunang kongresista, never nilang kinundin yung ginagawang mali ng mga NPA. So, sinasabi na yung mga sympathizer nga daw. So, hindi nila gusto yung ginagawang paglaban ng mga Duterte sa mga NPA. Kaya, masasabi natin na talaga hindi sila pwede maging magkaibigan dahil magkaiwalay sila, magkaiba sila ng pananaw ng ng gobyerno. So, si VP Sara is pro-government, samantalang itong dalawang to pro-NPA daw. So, never talaga magsasama yung dalawang yan dahil nga magkaiba sila, magkasalungat sila na paniniwala.
VP Sara versus Presiding Chairperson Congresswoman Stella Kimbo. So please proceed. Makikinig ka sa kanya kanina. Absolutely. Walang rules dito. You may or may not answer. You're not compelled. But you just please say, I do not wish to answer. That's it. At least we know it's a direct response. And with that, we move to the next Madam Chair. person on the list. Madam Chair. Madam Chair. Hindi na po tayo matatapos. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Sa huli, na-defer ang hinihinging budget ng OVP dahil tumanggi si VP Sara na sumalang sa question and answer ng mga mambabatas. Depensa ng kampo ni VP Sara, hindi intensyong bastusin ng Vice Presidente ang mga mambabatas. Ayaw lang daw magkomento ng Ang una kasing bumibira sa kanya rito kumbaga parito, inunahan nyo ako ng pag-aangas, aangasan ko rin kayo. Kumbaga, a dose of your own medicine. Kung paano nyo ko itatrato, ganyan ko rin ko itatrato. Yun yung statement lang na gustong ilabas dito ni VP Sara. Kung hindi maayos yung inyong pagtatanong sa akin, hindi ko aayusin yung pagsagot sa inyo. Kung bibirayin nyo lang ako ng pambabalahura, magbabalahura rin ako sa inyo. Ramdam niya ni VP Sara, umpisa pa lang, na kumbaga, expected niya na yan. Dahil nga may mga kaalyado pa rin naman siya diyang mga kongresista at alam niya na, kumbaga, babaluharain siya dyan. Kaya nga hindi niya isinama, kumbaga, mag-isa lang siyang pumunta dyan, isa lang yung sumasagot sa tanong kasi alam niya kung ano yung ibabala nitong mga to. Isa-cite in contempt yung mga tao niya. Kaya nga sa opening speech niya dyan, kaya nga hindi siya nagsama dyan dahil ayaw niyang kumbaga makita na may sinasite in contempt. Kasi yung laging panakot nitong mga kongresista na to. Ngayon, kay VP Sara, subukan nilang ipasite in contempt siya, makikita nila yung hinahanap nila. Kaya nga di ba, sabi nga niya rito, ang pinag-uusapan dito, budget ng 2025. So kung isisingit nyo rito, yung confidential funds, which is 2022 pa yan, ang pinag-uusapan natin dito, proposed budget for 2025. So, ibig sabihin, wala siyang confidential funds noong 2023 to 2024. So, bakit kailangan erase yung confidential funds na yan? Which is, nasasagot naman ng COA na yan, na by nature nga, nakasulat na nga, by nature, confidential. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-disclose yung confidential funds na yan. Ngayon, pinipilit siya nitong mga aktivistang kongresista na to na sabihin niya kung saan niya ginamit yung confidential funds. So kung gano'n yung gusto niyo mangyari, dapat sabihin din dapat nitong mga kongresistang to, particular itong mga aktivistang to, na sabihin nila saan nila ginagamit din yung mga pondong nakukuha sa kanila. Kasi meron nagsasabi na baka daw dinadala sa bundok yung mga budget nila para doon ipamudmud yung kanilang mga project na ang nakikinabang hindi natin alam, baka mga kapanalig na dinidepensa nila na never nilang kinundina ni minsan, na sinasabi pa nga nito ni Raul Manuel na itong mga estudyanteng binibitbit ng mga NPA, choice daw yun ng mga kabataan na sumapi dun sa NPA at hindi sila pinilit. Considering mga minor po yung mga estudyante na yan. Ayon sa batas, samantalang sila, mga mambabatas sila, nakasaad sa batas, na kapag wala pang 18 years of age yung mga kabataan natin, still, mga ano pa yan, mga sabihin natin, mga minor pa. So, wala pa silang karapatang mag-decide by their own. So, merong corruption of minor ang nangyayari doon. Pero, sabi ni Raul Manuel, choice naman daw ng mga estudyante na sumapi sa NPA. Sinong magulang ang matutuwa na ang anak nila sasapi sa NPA? Di ba? So, kini-question nila yung budget ng Vice President. Dapat, questionin din yung budget nila, kung saan nila dinadala. Kasi kung ganun na nangyayari, walang magiging problema magiging patas Ang nangyayari kasi dahil sa binigyan ng kapangyarihan yung itong mga mambabatas natin na mambusisi ng budget, nagpa-power tripping na sila. Naakala nila kaya nilang paluhurin lahat. So, ini-expect nila rito si VP Sara luluhod para sa budget nila. Hindi nila pa rin matanggap
na yung Senado daw napaluhod ni VP Sara, especially itong si Hontiveros, na hanggang ngayon umaapila pa, nahaharangin nga daw yung budget niya. Inaprobahan na ng Senado yung budget niya. So ito na lang ang inaantay itong mga kumag na to na aprobahan yung budget. So napigil nila dahil siyempre, kumbaga ayaw nila mapahiya basta-basta. So hindi pa nila inaprobahan yung budget. So kumbaga nagmatigas pa itong mga to pero hindi nila alam, mas matigas to si VP Sara. Whether ibigay nyo o hindi yung budget ng OBP, hindi naman lalabas na siya yung may kasalanan. 'Di ba? Huwag nyo ibigay yung budget, isisisi sa inyo yan kung bakit nakapagbigay ng serbisyo yung Vice President. Pag ibinigay nyo naman yung budget ng OBP at nagamit niya sa maganda yan, mas lalong lalaki yung magiging threat na mananalo bilang presidente itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nasa win-win solution itong si VP Sara. Sa issue ng confidential funds dahil hindi pa man final ang nilabas na notice of disallowance ng Commission on Audit na pwede pang iapela sa COA at maging sa Korte Suprema. We are now preparing to appeal yung ating disallowance na sinasabi. Talaga namang the Office of the Vice President has been cooperating with the ongoing audit. To be honest, it's a bit irregular, no, that we are talking about a COA finding na hindi pa po final. Kung si Senate President Jesus Escudero naman ang tatanungin, iba raw ang basa niya sa naging kilos ni VP Sara sa hearing kahapon. Tila hindi sang-ayon at sanay si Vice President Duterte na tinatanong siya at hindi siya sinasang-ayunan. Maliwanag sa napanood ko kahapon na... kasi naman, depende naman kasi yan kung sino yung nagtatanong at ano yung intention ng tanong. Kasi nga, kung titingnan nyo nga, sabi nga ni Gloria Arroyo, di ba? Ang pinag-uusapan dyan budget for 2025. So bakit kailangan pag-usapan yung confidential funds na which is wala namang budget ng confidential funds yung OBP para sa taon ng 2023 to 2024. Yung confidential funds na isinisingit nitong mga aktivistang kongresista is 2022 pa. Dapat nga sinisingit nga rin dyan ni Vice President Sara Duterte na tanungin nyo muna saan ba nanggaling yung 125 million na yan. Sino ba yung nagbigay niyan? Di ba? Doon pa lang dapat tinatanong, kumbaga, inaalam din ng itong mga aktivistang to na saan ba nanggaling yung 125 million at bakit yan napunta doon sa OBP. So, dapat sinuhungkay muna nila yung pinakaugat. Nangyayari kagad, tinatanong kagad nila rito is kung paano nagamit yung 125 million sa loob lang doon ng 11 days. So, naipaliwanag naman, sabi nga 'di ba ng OBP, hindi pa naman final yung COA report dahil naka-apila pa yan. So, meron silang apila sa COA, meron pang apila sa Supreme Court. So, kumbaga, hindi pa dapat pag-usapan o dapat talakayin yan dahil nga wala pang final kumbaga napag-usapan, kumbaga nandoon pa sa level ng inaantay pa yung resulta ng Supreme Court tsaka ng COA. So yun nga, base na rin sa sinasabi nito ni Escudero, hindi daw sanay lang si VP Sara. Hindi. Depende yan kung sino yung nagtatanong tsaka ano yung intensyon nung nagtatanong. Kasi kung yung mga nagtatanong, ang intention ay mambalahura, siyempre, ang karakter ni VP Sara, kung ano yung, kumbaga, a dose of your own medicine nga, di ba? Kung paano mo ako itrato, yun na ibabalik ko sa'yo. Kung babalahurain mo ako, babalahurain ko rin kayo. So, ganun ang nangyari dito. Iniisip kasi nila na mapapaluhod nila si VP Sara. So, nagkakamali sila. So, parang parang, alam niyo yung may sungay. Kahit sino susuwagin ni VP Sara kapag naramdaman niyang ito, luloko-loko sa kanya. Tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Sana magbago yon. Una nang sinabi ni VP Sara kahapon na tila pinagtutulungan siya ng mga kongresista. Pero ayon kay Appropriations Committee Vice Chairperson Benny Abante, mali pa rin ang inasal ng Vice Presidente sa hearing. Kung rules daw kasi ng Kamara. So, para sa kanya, mali raw yung inasal ni VP Sara.
yung inasal kaya ng mga kasama mong kongresista, tama kaya? Diyan mo makikita na na imbis na maging peacemaker ka para maging smooth yung transition, ang nangyayari, maninisi ka. At palalabasin mo, tama yung mga kasama mo. 'Di ba? Kung talagang gusto ang intention mo is maganda, mag-neutral ka. Ikaw yung maging facilitator, ikaw yung maging peacemaker para maging mas maayos. Hindi ang dating dito sasabihin mo na na hindi maganda yung naging asal ni VP Sara. Ano naging asal ng mga kasama mo diyan? Para titingnan, malinaw na tungkulin ng anumang komite na busisiin ng mga panukala gaya ng budget para sa interes at kapakanan ng taong bayan. Pero may practice kayo dyan na kapag ang budget nasa top official, tulad ng naging normal na tradition dyan, di ba, na binibigay kagad yung budget na hinihingi ng OVP, binibigay yung budget ng presidente. Bakit ngayon nagbago yata yung panuntunan ninyo? Dahil ba Duterte yung nakaupo? Pero nung panahon na nakaupo diyan si VP Leni, 'di ba? Si Leni Robredo, hindi niyo nga ginisa kung saan niya ginagamit yung budget niya. Nung mga panahon na si VP Sara parte pa ng gabinete, tinanong niyo ba yung budget niya? Hindi naman, 'di ba? Mabilis niyo lang naman inaprubahan. Pero dahil wala na sa gabinete si VP Sara, dahil bumabanat na si VP Sara sa administrasyon, binabanatan din niya si Tamba. Anong ginagawa nyo ngayon? Ginigipit nyo ngayon siya. Pinagtutulungan niya. Tandaan nyo, 17 kongresista yung nakapila dyan para magtanong kay VP Sara. Diba? Bilhin mo, 17 ang kailangan gusto nyo pakisamahan ni VP Sara, which is hindi yun ang karakter ni VP Sara na pakipagplastikan sa inyong 17 para lang ibigay yung budget niya. Tapos sasabihin mo na hindi maganda yung naging asal ni VP Sara. Yung asal din nyo dyan na kitang-kita naman, 'di ba? Na sinasabi nga ni VP Sara, mag-isa lang siya diyan laban sa inyong lahat. So what do you expect na kailangang gawin ni VP Sara? Na lumuhod sa inyo para ibigay yung budget? Manigas kayo. Ang una naging harsh and arrogant is the Vice President. Pwede naman niya sagutin ng directly without kasi sa kanyang isipan at the back of her mind scripted na yung mga question. Pero sa part ba ninyo, hindi rin ba yun yung nasa isip nyo rin na scripted lang din yung mga isasagot ni VP Sara na kumbaga hindi niya sasagutin? Yung kagad kasi nasa utak nyo Diba? Parang ito ibinabalik lang sa inyo ni VP Sara yung mga gawin ninyo. Kung sa tingin ninyo, babrasuhin nyo siya, babrasuhin din niya kayo. Kung sa palagay ninyo, scripted. Sabi niyo scripted yung mga tanong ninyo. Ganun din yung nasa isip ni VP Sara. So, it's a tie. It's a liver. Sabi nga, di ba? It's a liver. Lover. So, maging balanse kayo. Hindi yung kala nyo kayo yung inaapi. Parang nagpapabiktim ng pakirito Victim, nagpapabiktim lang kayo dito At ang pinalalabas nyo talaga rito, na si VP Sara yung may mali. Kayo, may mali rin kayo. At natanong sa kanya confidential fund. Therefore, nakikita ko personally na she's actually pissed off. Naiinis na siya. Dagdag pa ni Abante. Pero kayo hindi kayo naiinis? Diba nakikita nyo lang si VP Sara, pero kung kami tatanungin nyo, yung mga nanonood, pares kayo naiinis, pero mas marami lang sa inyo ang naiinis kasi 17 kayo, siya nag-iisa lang. So ang landing niyan, kayo ang talo. Kasi 17 kayo naiinis laban sa isang naiinis. Diba? Lahat kayo pinag-iinitan nyo na si VP Sara, kaya nga sabi niya, marami kayo dyan, mag-isa lang ako dito. Diba? Kuha ba ninyo? 1 versus 17. So what do you expect na magiging rito ni VP Sara? Mas mainam daw na tantanan na ni VP Sara ang pamumulitika dahil hindi naman daw totoo na may nilulutong impeachment laban sa kanya ang Kamara. Sa September 10 pa itutuloy ang budget hearing ng OVP. Nagbabalita mula sa Frontline. So yun, so September 10, makakapanood po ulit tayo ng isang magandang bakbakan
ng budget deliberation ng OBP versus dito sa mga bata ni Tamba. So, tingnan natin kung paano naman nila pakikitunguhan si VP Sara. Kasi kung maganda magiging pakitungo nila sa Vice President, maganda rin naman malamang dito yung magiging sagot ni VP Sara. So, one way or another lang naman yan eh. Irespeto mo kumbaga, di ba, irespeto mo ako, irespeto din kita. Balahurain mo ako, balahurain din kita. So, wag naman sana yung pinalalabas nitong mga kongresista na to, na si VP Sara lang yung may mali. Di ba? Kasi, tulad niyan, hinatulang kagad nila may mali si VP Sara. Pero yung mga kasama nila, o kahit yung nagsasalitang matandang kongresista, hindi man lang niya tiningnan kung may mali rin yung ginawa niya. So, bila nga siyang umentra dyan, kumbaga out of nowhere, bila lang siyang sasagot-sagot dyan na magbibigay ng statement, tapos aakusahan niya na mali yung ginagawa ni VP Sara. Napakano naman, di ba? Imbis na tumulong ka na pahupain yung tension, nagpapalala ka pa. Gayahin mo si Gloria Arroyo na nagbigay lang ng statement kung ano yung dapat gawin para neutralize lang yung tension. Pero sa inyo, may husga kagad kay VP Sara. So, abangan natin sa September 10 yung budget deliberation. Panoorin natin yung magiging susunod na mainit na bakbakan dyan ng budget ng OBP. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.